sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, mga kapuso, tinawag ng Department of National Defense na iligal at marahas ang panibagong pag-water cannon ng mga barko ng China sa isa sa mga barko ng BFAR malapit sa Bajo de Masinloc. Sugatan ang isang tauhan ng BFAR. Saksi, si Chino Gaston. Hindi lang isa, kundi dalawang barko ng China Coast Guard ang nang water cannon sa BRP Dato Gumbay Piang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Una, ang CCG 5201 na pinatamaan ng water cannon ang kanang bahagi ng barko pasado alas 9 ng umaga. Ayon sa PCG, halos kalahating oras tumagal ang agresibong aksyon ng China kaya nabasag ang bintana ng barko at nag-short circuit ang electronics at air conditioning ng barko. Sugatan ang isang tauhan ng BFAR. Sa kaliwang bahagi naman ng barko ng water cannon ang CCG 21562. Isang Chinese maritime militia vessel din ang nagsagawa ng delikadong pagmamaniobra o nagtangkang mang-water cannon sa BRP Dato Gumbay Piang. Nakaiwas ang barko ng BFAR. Patuloy na hinarangan ng dalawang CCG vessel ang barko ng Pilipinas hanggang sa makalayo ito. Bukod dito, may Chinese warship na nag-anunsyong magsasagawa sila ng live fire exercises sa lugar. Gayunman, naituloy pa rin ng BRP Dato Gumbay Piang at iba pang barko ng BFAR ang misyon nitong makapagbigay ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino. Sa isang ulat mula Reuters, sinabi ng China Coast Guard na winoter cannon nila ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc dahil umano sa iligal na panghihimasok at dahil binangga umano ang isang barko ng China ng barko ng Philippine Coast Guard na may bow number 3014. Sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, kita sa automatic identification system tracking data kung paanong dinigitan ang BRP Dato Roma Pinet ng BFAR ng dalawang China Coast Guard vessel at ilang Chinese fishing militia. Dinikitan din ng barko ng China Coast Guard at Chinese fishing militia ang BRP Gabriela Silang at BRP Dato Taradapit. Pero hindi malinaw kung nagkaroon nga ng banggaan. We are still checking. So far, we are awaiting the results of the coordination with our counterpart agencies. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nagkasundo ang mga mayor ng Metro Manila na itataas sa 5,000 piso ang multa para sa maling pagtatapon ng basura. Babantayan daw ang mga daluyan ng tubig gaya ng mga ilog at creek. Saksi, si Joseph Moro. Sa bawat pagbaha, kasunod ay katakot-takot na dami ng basura. Halos laging ganyan tuwing may malalakas na ulan lalo na sa Metro Manila. Kaya ang Metro Manila Council nagpasa ng resolusyon para taasan ang multa para sa maling pagtatapon ng basura. Kasama sa mga mahigpit na babantayan ng mga ilog, creek, kanal at daluyan ng tubig. Nagkasundo po kami na amyendahan namin ang aming mga ordinansa para maging pare-parehas na nga pong 5,000 pesos ang magiging multa po dito. Except for Pateros, kasi sa Local Government Code or the Republic Act 7160, cities are empowered for fine for a maximum of 5,000 while for municipalities ay 2,500 lang. Maliit man o malaki at anumang klase ng basura, wala raw lusot sa panguhuli. Kahit maliit na balot ng candy, masasabi man natin, mura lang dapat yan kasi maliit na plastic lang naman yan. Kahit anong improvement po natin sa ating mga drainage systems, kahit lakihan po natin ang daluyan ng tubig, kung puro basura din po ang naman ito, ay patuloy nating harapin ang problema po ng pagbabaha. Nagpasa rin ang resolusyon ng Konseho para sa mas maayos na koordinasyon kaugnay sa mga proyektong ipatutupad ng national government. Hindi ito limitado sa flood control projects lamang kundi sakop ang iba pang hawak ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pwede rin naming harangin yung proyekto, pwede namin hindi accept kung nakita namin substandard, kung nakita namin hindi within specifications, and more so, pag wala kami nakitang proyekto at all, of course, hindi kami pipirma ng anumang klaseng acceptance. Sana sa planning stage pa lang, makonsulta na rin po kami para mas maging tama po ang nagiging proyekto sa pangangailangan ng mga
mamamayan natin. Bukod pa riyan, napag-usapan na kung pwede raw sana ay hayaan ng MMDA na pag-isahin o ipagdugtong-dugtong ang mga flood control projects sa Metro Manila para maiwasan na rin daw ang turuan kapag nagkasingilan. Hindi naman namin po pwedeng sabihin na kanal mo yan, kanal ko to. Hindi naman na I think magiging healthy yon for Metro Manila. Para maiwasan din yung every meter may tinatayong pumping station na sayang naman yung pera ng taong bayan because it is not synchronized with the Metro Manila flood control plan. So, para maiwasan ang lahat ng experience natin o pointing fingers. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naglabas ng freeze order ang Court of Appeals para sa mahigit 100 bank account na mga dawit umano sa issue ng anomalya sa flood control projects. At sa La Union naman, nasilip ang mga flood control project na substandard umano ang ginamit na materyales gaya ng mga tubo na tila idinikit lang imbis na tumagos sa lupa. Saksi, si Joseph Moro. 2 metro dapat ang haba ng mga tubong ito sa dike sa Barangay Galumbaya, Bawang La Union. Pero sa nakita sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong, wala pang isang talampakan ng haba ng mga tubo na tila idinikit lang sa lupa. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh, peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong lang oh. Nagkakahalaga ng halos 180 million pesos ang dike at riprap sa Barangay Kulumbayan na ayon kay Dizon ay inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Noong Marso pa ito dapat natapos pero inabutan kanina mga trabahador na itinatayo pa ang proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor Benji dito, tinitignan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost, no? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? We're going to declare this as a crime scene. Secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Sa hiling ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 135 na bank accounts at 27 insurance policies ng 26 na individual na naunang sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Dahil sa regulasyon ng AMLC, hindi nito kinilala kung kani-kanino ang bank accounts na ito. Pero sa sulat ng DPWH na humihiling na i-freeze ang mga bank account at ari-arian ng mga sangkot sa issue ng flood control, kasama sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos, at 16 ng iba pang tauhan ng DPWH. Gayon din ang mag-asawang si Sara Rowena Discaya at Pacifico Discaya II at Maria Roma Remando ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Sa ilalim ng freeze order din, kailangang i-report ng mga bangko ang laman ng mga bank account. May isang araw ang mga bangko para i-report sa AMLC kung magkano ang laman ng mga ito. Ang freeze order ay kaugnay ng mga kasong graft and corruption na inihain ng DPWH sa Ombudsman. Para naman doon sa ibang mga kontraktor at opisyal at mga tauhan ng DPWH na hindi pa nakakasuhan, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, maaari pa rin nilang tiktikan kung may aktibidad ang kanilang mga bank accounts. Ang magagawa po natin dyan, we can still look into those bank accounts where funds are withdrawn, and the banks will have to file an STR, Suspicious Transaction Reports, to the AMLC. Doon po namin makikita kung yung account na yun ay nawi-withdrawhan. We can still look into those persons who withdrawn this amount, kung sino yung nagwi-withdraw, kung anak ba yan ng contractor na nagwi-withdraw
malalaman po namin sa AMLC. Napakalaking step po ito. This is a major step in our road to make the people who did this accountable and to make sure that the people get their money back. Kasama rin sa investigasyon ng mga transaksyon sa casino sa ilalim ng bagong Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA. Iniimbestigahan pa ng AMLC ang duda ni Senador Panfilo Lacson na nalolonder o nalilinis sa casino ang mga kickback ng mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kabilang sa BGC Boys sina Alcantara at Hernandez na sinampahan ng DOTR at LTO ng kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o paggamit ng falsified documents. Kaugnay yan sa pag-amin nilang gumamit sila ng peke driver's license sa casino. Bukod kina Alcantara at Hernandez, sasampahan din ng reklamo ang iba pang binansagang BGC Boys. Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas o makalawa, magsasampa rin po ang kaso ang LTO at DOTR. Iniimbestigahan na rin kung bigay nga ng kasino ang mga peking lisensya dahil pati nagbigay ay maaaring ireklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Alcantara. Sabi naman ng abogado ni Hernandez, di pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Suspendido ang mga klase at trabaho sa ilang lugar bukas dahil sa banta ng pagbaha at landslide bunsod ng Tropical Depression Mirasol. Sa lalawigan ng Laguna, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan. Gayun din sa bayan ng Lopez, Quezon, kung saan wala ring pasok ang mga nasa opisina ng gobyerno maliban sa mga naghahatid ng essential services. Nagsuspende rin ang klase sa Kasiguran Aurora. Napanatili po ng bagyong Mirasol ang lakas nito habang papalapit sa Isabela o northern portion ng Aurora. Base sa 8 PM Bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasamang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province at Ifugao. Gayun din sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 70 kilometers timog silangan ng Kasiguran Aurora. Base sa latest track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Isabela o northern portion ng Aurora bukas ng umaga. Pero sakali nang magbago ang direksyon at mas maging pahilaga ang galaw, posibleng manatili lang ito sa dagat o sa coastal waters ng northern at central Luzon. Tatahakin nito ang Luzon Strait at ayon sa Pag-asa, posibleng makalabas na sa PAR sa Huwebes ng hapon o gabi. At dahil sa bagyo, asahan ng malakas na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora hanggang bukas. Pati na sa Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Bukod sa bagyong Mirasol, nagpabalik din ang habagat. Kaya maging maulan sa malaking bahagi ng bansa bukas. May namuuring bagong low pressure area 1,320 kilometers silangan ng timog silangang Luzon na may katamtamang tsansa na mabuo bilang isang bagyo. Humarap si Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations para depensahan ang mahigit 900 milyong pisong panukalang budget ng kanyang tanggapan. Ang kanyang giit sa pagdinig, walang gastos ang gobyerno sa kanyang mga biyahe sa labas ng bansa. At sa isang panayam naman, pinuna ng Vice Presidente ang binuong Independent Commission for Infrastructure ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Lusot kaagad sa House Committee on Appropriations ang mahigit 902 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President, alinsunod ito sa tradisyon ng Kamara na pagbibigay ng parliamentary courtesy sa OVP. Sa kabila niyan, pinagbigyan ng 2 miyembro ng Makabayan Bloc na makapagtanong kay Vice President Sara Duterte. Naungkatang tungkol sa confidential funds ng OVP, partikular ang notice of disallowance para sa mahigit 73 million pesos noong 2022. Ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs
submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Kaugnay naman ng mga biyahe niya sa ibang bansa, iginiit ng bise na walang ginamit na pondo ng bayan at lahat daw ay may travel authority mula sa Office of the President. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Pero ang gastos para sa kanyang security, Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. babiyahe ulit ang bise ngayong buwan para dumalo sa pagtitipon sa Japan. Bagamat lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng OVP, pwede pa rin itong busisiin ng mga kongresista sa plenaryo. Pero ang sasagot na sa mga tanong, mga opisyal na ng komite. Sa gitna ng pagdinig, may tinanong ang bise kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Si Representative Elizalde Co, ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na umano'y nasa likod ng lagpas 13 billion pesos na insertions sa national budget noong 2025 ayon kay Representative Toby Chanco. Bumuo na ang Pangulo ng Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan ang mga anomalya sa mga flood control project at iba pang infrastructure projects. Banat dito ng pangalawang Pangulo. Anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Sabi ng bise, alam naman na raw ng Pangulo ang nangyayari, kaya dapat noon pa raw inaksyonan na niya ito. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Di ba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo at ni House Speaker Martin Romualdez ukol dito. Natanong din ng bise kaugnay ng kondisyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maayos naman daw ang ama na huli niya nakausap sa telepono noong Biyernes. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Sabi ng defense team ni Duterte sa ICC, not fit to stand trial o wala siya sa tamang kalagayan para humarap sa paglilitis. May problema na raw sa alaala ang dating Pangulo. Hindi na raw siya nakakakilala kahit ng ilang kaanak. Hindi na umano naiintindihan kung bakit siya nakadetine.
at hindi na raw makabuluhang makalalahok sa legal na proseso laban sa kanya. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa gitna po na issue sa mga flood control project, umalingaw-ngaw ang usaping magpapalit ng liderato ang Kamara. At ayon po sa ilang sources ng GMA Integrated News ng mga kongresista, bukas daw magbibitiw sa pagka-House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Kanina po, mabilis na tinapos ang sesyon. At saksi, si Jonathan Andal. Kalahating oras pa lang ang sesyon kanina sa Kamara, tinapos na ito kaagad. Session suspended until tomorrow, September 17 at 3 p.m. Nangyari ito sa gitna ng umuugong na balitang papalitan si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez. Batay sa House rules, sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho, pipili ang mayorya sa mga Deputy Speaker ng isa sa kanilang grupo na kukuha ng kapangyarihan at trabaho ng Speaker. Sakaling lumagpas ang isang araw na walang napipiling Acting Speaker, magbubunutan sa kanilang grupo para makapagtalaga ng Acting Speaker. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, posibleng bukas ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Pero ayon kay Tiangco, hindi magtatagumpay ang anumang hakbang para patalsikin si Romualdez ng walang basbas mula sa Pangulo. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Hinihingan namin ng pahayag si Romualdez at ang Malacanang. Kahapon nakipagpulong si Romualdez sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Kamara para pag-usapan ang mga seryosong usapin at hamon sa Kamara. Sinabihan niyang mga komite na ituloy ang investigasyon kontra katiwalian para raw lumabas ang katotohanan. Nakapulong din kahapon ni Romualdez ang mga babaeng kongresista na isinulong ang mga itinutulak nilang panukalang batas sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at proteksyon sa mga kababaihan at kabataan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Sinisika pa pong makuha ng GMA Integrated News ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Stranded ang maraming pasahero ng LRT2 kanina umaga matapos madiskarilang isa sa mga tren nito. At bandang alas 10:30 kagabi, nadiskarilang tren sa Santolan Station. Nawala po sa riles ang 4 na gulong sa unahan ng tren kaya tumama ang harapang bahagi nito sa kanto ng platform. Nasira rin ang track switch. Sa investigasyon ng LRTA, lumalabas na human error ang sanhi ng insidente. At dahil dito, pansamantalang nilimitahan ng operasyon ng LRT2 mula Recto hanggang Cubao at pabalik. Iniutos din ng DOTR ang libreng sakay ngayong araw. Posible namang umabot sa 2 buwan ang pag-aayos sa nadiskaril na tren. Bistado ang mag-asawa na nagtangka umunong suhulan ng 1.5 milyong piso ang kaanak ng isa sa mga nawawalang sabongero para iatras ang kaso. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Dinakip ng PNP-CIDG ang mag-asawang ito sa isang area ng Rizal Province. Makaraang tangkang suhulan umano ng 1.5 million pesos ang pamilya ng isang nawawalang sabongero. Nahuli ang mag-asawang suspect sa entrapment operation ng pulisya kung saan nakuha ang perang tinangka umanong isuhol kay Jaja Pilarta, kinakasama ni John Claude Inonog, isa sa mga sabongerong nawawala noong pang taong 2002. Sa kopya ng complaint sheet na nakuha ng GMA Integrated News, sinabi ni Pilarta sa kanyang statement, kapalit daw ng 1.5 billion pesos ang kanyang pananahimik. Hindi na pagdalo sa anumang patawag ng korte kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero at ang tuluyan niyang pag-atras sa reklamong inihain niya sa DOJ laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pa. Kung gusto po nila, papel ng recantation po yun na pinail ko po dun sa sa DOJ laban po kay Sir Atong Ang. Kung gusto po nila, pirmahan ko yun, tapos manahimik na ako kapalit ng 1.5 million. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News,
Sinampahan ng mga kasong grave coercion at obstruction of justice ang mag-asawang suspect na ayon sa source ay kapwa kamag-anak din ng nawawalang si John Claude Ilonog. So ayoko niyang areglo since day one. Napag-usapan na rin yan noon. Masama yung loob ko nung una, syempre. Anong gusto ba nilang gawin? Gayahin ko yung ginawa nila. Kawawa naman yung kapatid nila, kawawa naman yung anak niya. Hindi na nila mabigyan ng hustisya. Ako na lang yung lumalaban. Inihain din sa piskalya ang mga kuha ng CCTV na ito sa bahay ni Pilarta. Makikita raw dito kung ilang beses na nagpabalik-balik sa bahay ni Pilarta ang mga gustong manuhol sa kanya. Kanina, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa budget hearing ng DOJ sa Kongreso na pinapahirap nito ang paglutas nila sa kaso. Araw-araw po nakakakuha tayo ng human remains sa Taal Lake. Ang DNA lang, hindi pa namin napausad ng gusto. Kasi nga, marami pa hong mga families na sabongero na kailangan po natin kunan ng DNA. At marami po kasi dyan ay nagpapayat na at wala na sila. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang mga inaresto, pati na ang kampo ni Atong Ang. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Senate Committee on Games and Amusement ang kumpanyang may-ari ng Facebook. Hindi po kasi sumipot ang mga kinatawan nito sa pagdinig ng komite ukol sa online gambling. Saksi, si Mav Gonzalez. No, Committee Secretary. Why are they dictating this committee kung kailan sila mag-attend? No. Ikinapikon ni Senador Erwin Tulfo ang sulat ng Meta na makikipagpulong na lang sa kanya sa ibang araw ang mga empleyado nitong makakasagot sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling. Hindi nila kasi available ngayon ang mga empleyado. Inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. So we're trying to weigh here. Ipasara ba natin kung ako lang tatanay? Isara na natin itong kalokohan na ito. Tapos ngayon sasabihin mo na in your own time, hindi ka mag-a-attend at mag-meet kita na mag-isa? What the... Ipinatawag ng komite ang mga social media platform kung saan may patalastas ang mga online gambling site. As of August 22, 2025, sinuspend po namin temporarily yung pong mga gambling ads. So, 24/7 po yan since August 22, bawal na po for now. Kung ganyan sa TikTok, sa Google naman at sa YouTube na pag-aari rin ito, required ang lisensya bago makapaglagay ng ads. Pero sabi ni Tulfo, may lumusot na online gambling company na illegal umano. My staff just opened YouTube and 1xBet on this account. This is illegal. It hasn't registered with the Philippine Amusement Gaming Corporation, madam. We use a combination of automated and human evaluation and to detect and remove ads which violate our policies. We will act upon it, sir, if it's further flagged. Kaugnay naman ang mga link o icon ng online gambling site sa mga e-wallet, lahat ay natanggal na, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of August 16. Dahil dyan, nawala ng 40 hanggang 50% ng kita ang PagCorp. Pero giit ni Senador Risa Hontiveros, ang gusto nila ay hindi na magamit ang e-wallet sa pagtaya sa online gambling sites. Tugon ng Bangko Sentral, because that is the online gambling operators, as far as their license, they're considered legitimate entities, and so the purpose for which the top-ups are being used is for a legitimate purpose, and therefore there's no basis to deny that service, Your Honor. Sa ngayon, credit cards lang at iba pang paraan ng pangungutang ang bawal gamitin sa online gambling. Pwede pa rin ang e-wallet. Pero po na ni Hontiveros, bakit pati illegal na online sugal nakakapagpataya gamit ang e-wallet? One modality or typology that is being used is through the use of mule accounts, Mr. Chair. So what we do is we pursue these mule accounts and we direct the Bangko Sentral supervised institution concerned to look into the account and close the account if warranted. Ikinabahala rin ng mga senador ang laki ng halagang pwedeng itaya gamit ang e-wallets. Pwedeng umabot hanggang 6 digits, 500,000 pesos. Hindi ninyo kayang kontrolin? We can only see the top-up amounts because gambling does not happen on our platforms.
Susunod naman aniya ang GCash at PayMaya kung may batas o utos na maglilimita sa halaga ng pwedeng i-load na pantaya o top-up. We're in favor of measures that will curtail that kind of abusive behavior using our platform. Any abusive abuse or misuse of our payment system is suspended right away. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Samantala, iminungkahi po ng ilang senador na ilaan na lang para sa mga silid-aralan at iba pang pangangailangan ng edukasyon ang pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Saksi, si Mariz Umali. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi walang ilalaan na pondo para sa flood control projects sa taong 2026. Kaya ang 270 billion pesos na panukalang pondo para sana rito, iminungkahi ng mga senador na ilaan na lang para sa mga silid-aralan at iba pang pangunahing pangangailangan ng edukasyon. Dapat talaga yung mga kalokohan ng flood control, ilipat talaga natin sa classroom building program and all the other programs for teacher development and teacher excellence training should be given there. So once again, Mr. Chairman, I'm here to give my all-out 1,000% support. There are about 203,000 classrooms that needs repair. We'll also utilize yung flood control to augment this. Do you have any estimated amount as to how much we can, any proposals to put in classroom repair? If you don't have the figures right now... We don't have one right now, Your Honor, but we need it. Definitely, tama po kayo. And we'll work with you. And maybe we'll get back to you on that, yung ilan talaga pwede. Pero pinuna ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Win Gatchalian ang mababa umanong utilization rate ng pondo ng Department of Education. Ayon kay Gatchalian, nasa 56 billion pesos ang hindi pa nagagamit, kaya't nananatiling problema ang obligasyon at implementasyon ng mga proyekto. So I just want to flag the department on that, and this is in connection with the goal of increasing the allocation using the flood control projects. Thank you, Mr. Chair. The point is well taken, and I think there's room for improvement. So we do try to do a lot of EPA or early procurement activity. So this one we save on time. Dagdag naman ni Senador Bam Aquino, mas mainam kung ang pondo ay mailaan sa tamang presyo at mabilis na implementasyon. Kasabay ng pagpuna sa mabagal na proseso ng DPWH sa classroom building program. We have to look at the price also because ang naging problema rin kasi with the DPWH price is that it's really higher than what our LGUs are utilizing. No? Pinuri naman ni Senador Loren Legarda ang DepEd sa kanilang pagsusumikap na humanap ng pangmatagalang solusyon tulad ng PPPs o Public-Private Partnership at mas malawak na partisipasyon ng mga LGU at civil society group. Aabot sa 928.52 billion pesos ang panukalang budget na ipinresenta ng Department of Education sa Senate Finance Subcommittee para sa taong 2026 na layong tugunan ang siksikan sa mga paaralan, kakulangan sa nutrisyon ng mga bata at kakulangan ng mga kagamitan para sa milyon-milyong mga mag-aaral at guro sa bansa. Ang pondong ito ay tinuturing ng naisumite para talakayin sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Pumalag si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pambabatikos sa kanyang asal at sa pagkwestiyon sa kanyang kalagayan. Hi, sir. Teka lang, go. I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. Ayon kay Barzaga, maglalabas lamang siya ng kanyang medical records kung magkakaroon ng court order. Kasunod po yan ng pahayag na mga dati niyang kapartido sa National Unity Party nasasampahan nila ng reklamo si Barzaga dahil sa umano'y misbehavior o hindi tamang asal. Sabi ni Barzaga, sa ilalim ng mga panuntunan ng House Ethics Committee, hindi siya pwedeng panagutin sa kanyang mga social media post bago siya nahalal at maging miyembro ng Kamara. Gayunpaman, handa raw si Barzaga sakaling magpasya ang komite na tanggalin siya sa pagkakongresista. Naglabas ng bagong panuntunan ng Metro Manila Council o MMC na nagbabawal po sa pagpaparada sa anumang uri ng sasakyan sa mga pangunahing lansangan.
Saksi si Joseph Moro. Matinding traffic, aksidente, sagabal sa daan, pagkalugi ng mga negosyo. Ilan lamang yan sa mga naidudulot na problema dahil sa illegal parking ayon sa Metro Manila Council o MMC at MMDA. Kaya naglabas sila ng panuntunan na nagbabawal sa pagparada ng lahat ng uri ng sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa National Secondary Roads, papayagan lamang ang parking sa mga piling oras. Kailangan po rin magpasa ng ordinansa kasi nga po merong mga karsada na allowed ang LGUs na mag-regulate. Insofar as yung mga ban naman, defined naman yan kasi yung National Primary Road. Yun naman pong National Secondary Road, pwede po, depende rin nga sa ordinansa ng bawat syudad or ng LGU, pwedeng i-regulate na magpa-park pwera lamang pag 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. which is yung rush hour. Base sa MMDA Regulation No. 25-001, bawal ang pagparada sa ilang kalsada sa C1 hanggang C6 o Circumferential Road System sa Metro Manila, Regional Road System o R1 hanggang R10 at iba pang pangunahing kalsada at highway. Ipinauubaya naman ng MMDA sa mga LGU ang regulasyon sa iba pang non-national roads. Hopefully, bago magkaroon ng Christmas rush, ma-implement na ito para po maibsan. Alam naman natin na pag lumalapit yung Pasko ay bumibigat yung daloy ng traffic. So, we must ensure na free sa obstruction yung mga pangunahing lansangan natin. Ayon naman sa ilang alkalde, exempted sa ordinansa ang ilang kalsada at ilang pang lugar lalo na yung malalapit sa mga pamilihan. May mga areas kasi talaga na katulad sa Maynila, non-negotiable, and some we are trying to blend with the demand on do sa kanilang kalsada. Pag malaki, like in the case of Recto, sobrang lapad ng Recto, yung isang portion doon, hinahayaan namin na makapag-deliver at makapag-supply at makapag-distribute yung aming mga negosyante doon sa area na yun. Pero pag-uusapan rin daw ng MMC ang pangangailangan pa rin sa mga lugar na kailangan ng paradahan. Mahalaga na hindi po ito total street parking ban. You have to also consider the reality on the ground. Diba? Saan ba nga ba paparada natin mga sasakyan? The LGUs can now determine ano bang mga kalye namin ang pwede talagang paradahan na hindi naman po magiging sagabal sa traffic. Kung sakaling payagan nga namin na pumarada rito, lalong-lalo na yung mga emergency vehicles. Kailangan po yung ordinance na ipapasa nila ay consistent doon sa ipinasa nating resolution kanina. Yun nga, unang-una na dyan yung na ang primary road, absolute yan. Bawal mag-park. Yung mga national secondary road, yun lamang yung pwede. Yung sa mabuhay lanes, nagkasundo kami, pag-uusapan lang namin, pwedeng mag-exempt provided may sukat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Lumabas sa pagsusuri ng United Nations Commission of Inquiry na genocide o malawakang pag-ubos sa isang lahi ang isinagawa ng Israel sa Gaza. Ayon sa chairperson ng komisyon, batay sa Genocide Convention, matatawag na genocide ang pagpatay kung may intensyong ubusin ang isang buong grupo o bahagi nito. Tinukoy sa 72 pahina ng legal analysis ng komisyon ang ilang halimbawa ng malawak na pagpatay, pagharang sa pagpasok ng tulong sa Gaza, pagwasak sa isang fertility clinic at puwersahang pagpapaalis sa mga residente. Nanguna raw dito sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israeli President Isaac Herzog, at dating Defense Minister Yoav Gallant. Ang Israeli Ambassador to the United Nations na si Daniel Meron, tinawag na libelous rant ang sinabi ng komisyon. Peke at skandaloso anya ang ulat ng komisyon at base raw ito sa maling impormasyon. Ang komisyon ay isang independent body at hindi sumasalamin sa buong United Nations na hindi pa ginagamit ang salitang genocide kaugnay sa sitwasyon sa Gaza. Sinimula na ng Israel ang anilay main stage ng kanilang ground offensive sa Gaza City. Ay sa Israeli Defense Forces, dadami pa ang bilang ng kanilang mga sundalo sa lungsod sa mga darating na araw. Nakapiit man pero
Hindi nagpagapos sa dilim ang isang dating inmate. Kahit po nasa loob ng kulungan, natapos niya ang kanyang kurso at ngayon ganap ng engineer. Ang kanyang success story sa pagsaksi ni Nico Wahe. Matalino, scholar, at may pagpapahalaga sa pag-aaral. Ganyan ilarawan ni Daniel ang kanyang sarili noong mga panahong nag-aaral siya sa kursong Electrical Engineering sa Central Mindanao University sa Bukidnon. Mataas raw ang pangarap niya para sa sarili at sa kanyang pamilya. Pero lahat yan, muntik maglaho matapos siyang mabilanggo noong 2019. Nung time na graduating po ako, yung last semester na lang yung kulang ko, nabilanggo po ako. At saka yun yung rason na ipag-drop ko yung mga subjects ko doon at nakahinto sa pag-aaral. Tumanggi si Daniel na banggitin ang detalye ng kanyang kaso. Ang alam niya, mahirap ang buhay sa loob. Pero kahit gano'n ang sitwasyon, pinagpatuloy ni Daniel ang kanyang pag-aaral kahit nasa loob ng kulungan. Tinulungan daw siya ng kanyang eskwelahan para maipagpatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Lalo at huling semestre na niya. Yung mga lessons ko po, mga handouts, mga lectures po, pinapadala po sa akin sa bilangguan. Yung exams ko lang, dadali ng mama ko, tapos pinapasagutan sa akin sa panahon ng dalaw. Ang thesis na ginawa ni Daniel, inspired din ang kanyang kalagayan sa kulungan. Tapos yung thesis ko po, entitled po, Design and Installation of Jail Alarm and Communication System. Doon ko rin po na-conduct, doon ko po ginawa sa tulong ng mga inmates din doon, mga kasama ko na may mga iba't ibang kaso. Hanggang sa tuluyang makapagtapos si Daniel sa kanyang kurso. Pero kung akala ni Daniel ay tapos na ang mga dagok sa buhay niya. Kasi habang nasa loob ako, nakagraduate na ako, may isang bad news na naman na dumating sa loob na natanggap ko na yung papa ko may stage 4 colon cancer. Kaya pala hindi na siya kasali sa mga panahon na may dalaw ako, hindi na siya kasali. Kasi pala bedridden na siya nasa higaan na. At matapos ang 2 taon, na-dismiss ang kanyang kaso at tuluyang nakalaya. At 1 linggo matapos makalaya, binawian na rin ang buhay ang kanyang ama. Ang pangyayaring yan ang mas nagpatibay ng loob ni Daniel para makuha ang kanyang pangarap na maging engineer. Kahit hindi nag-review classes, ay nag-take ng licensure exam for electrical engineer at master electricians. At nang lumabas ang resulta, parehong nakapasa si Daniel sa electrical engineering at master electrician exam. Si Daniel, Engineer Daniel Kisaot na ngayon at nagtatrabaho na sa gobyerno. At sa lahat ng pinagdaanan niya, napakarami raw niyang natutuhan. Kung may mga panahon po na tinetest tayo ng buhay, kung may mga panahon po na may mga dark past po sa ating buhay, hindi po nagbabago yung destiny natin. Hindi po nagbabago yung plan ni Lord sa atin. I-endure lang natin yung challenge na yun hanggang sa makatapos tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Paliko, ang isang pickup truck sa Cagayan de Oro City nang salpukin ito ng 2 motorsiklo. At sa lakas ng impact, tumilapon na isang rider. Bago po yan, ayon sa mga pulis, humarurot ang 2 motorsiklo paglagpas nila ng traffic light. Agad dinala sa ospital ang 2 rider. Maayos na ang kanilang lagay at nagkausap na rin daw sila kasama ang driver ng pickup. Isinusulong sa isang forum na paigtingin ang pangalaga sa Verde Island Passage na sentro ng biodiversity ng bansa. Sa panguna ng Department of Environment and Natural Resources, kasama ang iba pang stakeholders at partners, pinag-uusapan ang iba pang hakbang para mapanatili ang buhay sa Verde Island Passage. Target din nilang gawin itong Marine Scientific Research Station. Layon din ng forum na mapagsama-sama ang mga pagsasaliksik at iba pang hakbang para sa Verde Island Passage upang makabuo ng roadmap para sa lugar at para rin tulungan ang mga sektor na umaasa rito. Malaparaisong tanawin at nakaka-relax na view ang matatanaw sa ilang pasyalan sa norte. Ating saksihan. Simulan natin ang pamamasyal sa Claveria, Cagayan. Pagod sa work? Gusto lang munang mag-chill?
Sa view deck na ito, Talawang Beach at ang berdeng kabundukan. Tanaw pati ang Calayan Island. Perfect para sa mga trip mag-swimming. Tampis Auto the Max naman sa Pasukin, Ilocos Norte. Grabe, ang ganda. Yan ang Gusud Falls, tadtad ng iba't ibang rock formations. IG worthy dahil sa malinaw na tubig na malamig at nakakapresko. Biyahe naman tayo sa Carasi, Ilocos Norte, sa Sabo Dam na may malaparaisong tanawin. Para sa mga adrenaline junkie, pwedeng subukan ang river crossing sa Hanging Bridge. May picnic area rin para sa mga naghahanap ng fresh na tambayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.